Actual video footage ng umaatikabong bakbakan ng Israeli forces at Hamas operatives inilabas ng IDF. Mga makabagong armas at kagamitan ng Israel ibinida ng Israeli Army. Malaki raw ang may tutulong nito sa nagaganap na digmaan sa Gaza. Samantala, nahuli ang bansang Qatar. Sila pala ang nagtitraining sa mga miyembro ng Hamas at sila rin ang nagbibigay ng bilyong-bilyong pondo sa militanteng grupo. Mainstream media outlet na Al Jazeera kasabwat din daw sa pagsuporta sa Hamas. Ako po si Roy Z and welcome sa KN Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Paglilinaw lamang po para sa ating mga masugid na taga-subaybay. Hindi po tayo profesional at hindi rin po tayo isang news outlet. Kaya hindi ko sinasabing ang mga detalye na ating nakalap ay ang buong katotohanan. Ang mga impormasyon na ating nabanggit sa video na ito ay ating pong sinaliksik at pinag-aralan ng mabuti gamit ang mga open sources at ang mga lumalabas na mga balita sa iba't ibang pahayagan at news media outlet. Maraming salamat po. Base sa inilabas na report ng Middle East Media Research Institute o MEMRI, ibinulgar nito na mga miyembro ng Hamas ay nag-aaral at nagtitraining sa mga police colleges sa Al Rayyan sa Qatar noon lamang 2023. Ang Hamas Interior and National Security Ministry ng militanteng grupo na bahagi ng Palestinian Group ang siyang pumipili sa mga opisyal na ipapadala sa kalapit na bansa. Lumalabas na nagsimula ang pagtitraining ng Qatar sa Hamas members matapos ngang ideklara ng Amerika at European Union na isang terrorist organization ang grupo na ito. Dagdag pa ng MEMRI, ang mga opisyal ng Hamas na ipinapadala sa Qatar para mag-training ay binibigyan ng mataas na mga parangal kapag nakauwi na ito sa Gaza. Sa pagkakataong nasa Qatar na ang mga militanteng grupo, may report na dito na rin sila nakikipagkita kay Hamas Political Bureau Head Ismail Haniyeh para sa mga pagpupulong. Sinabi rin ni Haniyeh na napakalaki ng ginagampanan ng Qatar Police Colleges para palakasin ang puwersa ng Iranian-supported group sa Palestine. Madalas ning pinupuri ng Hamas leader si Qatari Emir Tanim bin Hamad Al Thani dahil nga sa mga ginagawa raw nito para sa kapakanan ng Palestina. Noon lamang February 2023, ayon sa website ng Hamas Interior Ministry, isa sa mga Hamas member na graduate sa Qatar ay si Ahmad Jamil Nasrallah. Marami pang mga Hamas members ang nasa records ng eskwelahan na nakapagtapos di umano sa kanilang training sa Qatar Police Colleges. Ang Qatar ay isang maliit na bansa sa Arabian Peninsula at sa mga nakalipas nga na mga buwan ay lagi itong nasa sentro ng mga gulo sa geopolitics. Sa kasalukuyan nga ay nagiging mediator o pumapagitan ang Doha, kabisera ng Qatar, sa mga usapin tungkol sa ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas at sa pagpapalaya na rin ng mga bihag nito. Matatanda ang isa ang Qatar sa mga nanguna upang matagumpay na magkaroon ng tigil putukan ang magkabilang grupo at mapalaya na rin ang 100 hostages ng Hamas, kabilang ang 80 Israeli citizens. Bukod sa pagiging mediator ng Qatar, nagsisilbi rin itong kanlungan para kay Hamas Political Bureau Head Ismail Haniyeh. Ayon nga sa mga nakalipas na mga report, sinasabing ang Qatar ang nagpapadala ng hindi bababa sa $2 bilyong sa Hamas bilang pondo nito sa kanilang mga operasyon. Matagal na rin pinupuna ng bansang ito ang mga military operation ng Israel sa Gaza at sinusubukan din itong bigyan ng katwiran ang naging pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7 sa mga proceedings nito sa International Court of Justice. Israel's genocidal war on the people of Gaza has shown that the situation in Palestine is the most pressing threat to international peace and security. As Secretary General Guterres emphasized, recent events did not occur in a vacuum. Rather, they grew out of Israel's illegal 57-year occupation of the Palestinian territories. Israel has denied the Palestinian people's right to self-determination,
it has ethnically cleansed and colonized Palestinians' lands. Furthermore, it has implemented an apartheid regime, that's to say, a regime of systematic racial oppression and discrimination established with the intent to maintain the domination of Jewish Israelis over Palestinians. Dagdag pa nga sa ulat ng MEMRI, pinapadaan daw ng Qatar ang kanilang pagpupondo sa Hamas sa pamamagitan ng Al Jazeera Channel. Ayon nga sa IDF, isa si Al Jazeera reporter Ismail Abu Omar sa mga company commander ng Hamas sa East Khan Yunis Battalion at nagtatrabaho din ito sa Qatari-owned news outlet. Isa si Omar sa mga nasugatan sa isinagawang airstrike ng Israel sa Rafah City noong lamang nakaraang linggo. Dagdag pa ng IDF, noong umaga ng October 7 ay kasama si Omar sa mga nag-infiltrate sa Israel at kumuha pa ng mga video footages sa loob ng kibbutz Nir Oz sa kasagsagan ng pananalakay ng militanteng grupo. Naglabas pa nga ng mga dokumento at larawan ang IDF kung saan makikita naman si Muhammad Washah na isa ring reporter sa Al Jazeera. Dito ay nakusahan ng IDF na military commander ng Hamas ang nasabing empleyado ng Al Jazeera at ang mga dokumento daw ay galing mismo sa laptop ni Washah. Agad namang itinanggi ng Al Jazeera ang akusasyon na ito ng IDF sa kanilang mga reporters at agad na kinundina ang mga pag-atakeng isinasagawa ng Israel. Dagdag pa nito na napakahaba raw ng listahan ng kasinungalingan ng Israel, lalo na ang pagpapalabas nito sa mga peking ebidensya para raw pagtakpan ng mga krimen na ginagawa ng bansang ito. Kaugnay dito, maging ang Estados Unidos naman ay nagalit rin sa Qatari government dahil nga sa mga ulat ng pag-espiya ng Qatar na tumatarget sa mga kalaban ng Hamas at ng mga Muslim Brotherhood. Naiulat din ng AP News at Fox News na binabayaran ng Qatari regime ang ilan sa mga dating CIA agent para mag-espiya sa ilang mga senador ng Amerika. Binigyang diin naman ni MEMRI founder and president Yigal Carmon na ang Qatar ay ang Hamas at ang Hamas ay ang Qatar. Samantala, ipinagmalaki naman ng Israel ang karagdagang drone power upang mas palakasin ang kanilang air defense system dahil nga sa mas lumalawak pa na pakikipaglaban ito sa iba't ibang mga miyembro ng militanteng grupo. Inanunsyo ng Elbit system ng Israel ang pinakabago nilang multi-mission unmanned aerial system na Hermes 650 Spark. Matatandaan na kamakailan nga ay bumili rin ng Hermes 450 at Hermes 900 ang Israel na mga makabagong military drones mula sa India. Mas malaki ang mga payload capacity ng mga drones na ito kaya naman mas maraming mga bomba ang pwede nitong dalhin sa operasyon. Ang mga Hermes drone system ay ginagamit na rin ng maraming bansa para sa kanilang mga military operations katulad ng Pilipinas, Switzerland, mga bansa sa European Union at maging ng Canada. Sa iba pang balita ay muling naglabas ng video footages ang Israeli forces kung saan makikita ang aktual na bakbakan ng Israel kontra sa Hamas sa Khan Yunis sa ika-141 days nga ng digmaan. Makikita rito ang operasyon ng mga sundalo mula sa Paratroopers Brigade Combat Team na target ang western part ng Khan Yunis. Nagsagawa rin sila ng tuloy-tuloy na mga airstrikes kung saan marami di umanong mga miyembro ng Hamas ang nagawa nilang mapatay. Sa kasagsagan nga ng operasyon ng mga tropa ng Israel, nagawa rin nilang madiskubre ang isang weapons facility ng Hamas na pinag-iimbaka ng grupo ng malalaking bahagi ng kanilang ammunitions, cartridges, explosives, grenades at mines. Natagpuan rin ang ilang mga rockets, combat equipment, helmet, vest at ilang mga gamit sa komunikasyon sa naturang storage facility. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.